Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Si Joseph ay anak ni Jacob at siya ang paborito nito. Imagine, binigyan siya ng isang napakagandang balabal na may iba't ibang kulay. Siyempre ang mga kapatid niya na mas matanda ay nagselos ng sobra. Dagdag pa, nagkaroon pa si Joseph ng mga panaginip na nagpapahiwatig na balang araw, sila ay yuyuko sa kanya. Isang panaginip, nakita niya ang mga tungkos ng trigo ng mga kapatid niya na yumuyuko sa kanyang tungkos. Sa isa pang panaginip, ang araw, buwan at mga bituin ay yumuyuko rin sa kanya. Talagang lalong nagalit ang mga kapatid niya. Isang araw, pinapunta ni Jacob si Joseph para tignan ang mga kapatid niya na nagpapastol ng mga hayop. Nang makita siya ng mga kapatid niya, nagplano silang patayin siya. Pero nagbago ang isip nila at sa halip, ipinagbili siya sa mga negosyanteng papuntang Ehipto. Para takpan ang kanilang kasalanan, pinahiran nila ng dugo ng kambing ang balabal ni Joseph at ipinakita kay Jacob na nagluksa ng labis. Sa Ehipto, si Joseph ay naging alipin sa bahay ni Potiphar, isang opisyal ng Faraon. Dahil masipag at tapat si Joseph, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar sa lahat ng kanyang ari-arian. Pero ang asawa ni Potiphar ay nagkagusto kay Joseph at sinubukan siyang akitin. Nang tumanggi si Joseph, nagalit ang asawa ni Potiphar at pinaratangan siya ng pananakit. Dahil dito, ipinakulong si Joseph. Kahit sa bilangguan, hindi nawala ng pag-asa si Joseph. Doon, nakilala niya ang dalawang bilanggo, ang tagapaglingkod ng alak at ang panadero ng Faraon. Pareho silang nagkaroon ng panaginip at binigyang kahulugan ni Joseph ang mga ito. Sa panaginip ng tagapaglingkod ng alak, makakabalik siya sa kanyang trabaho at nangyari nga. Hiniling ni Joseph sa kanya na alalahanin siya kapag nakalaya na siya, pero nakalimutan siya nito. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon ng panaginip ang Faraon na walang makapagpaliwanag. Nabalitaan ng tagapaglingkod ng alak si Joseph at sinabi sa Faraon ang tungkol sa kanyang kakayahan. Ipinatawag si Joseph at binigyang kahulugan niya ang panaginip ng Faraon. Magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan, susundan ng 7 taon ng taggutom. Pinayuhan ni Joseph ang Faraon na mag-imbak ng pagkain sa panahon ng kasaganaan para may makain sa panahon ng taggutom. Dahil sa kanyang karunungan, ginawa ng Faraon si Joseph na gobernador ng Ehipto. Dumating ang taggutom at ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay pumunta sa Ehipto para bumili ng pagkain. Kabilang dito ang mga kapatid ni Joseph. Hindi siya nakilala ng mga kapatid niya, pero nakilala niya sila. Sinubukan niya sila at inakusahan ng pagiging espiya. Para patunayan na hindi sila espiya, pinabalik niya sila sa kanilang ama para dalhin ang kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Nang bumalik ang mga kapatid ni Joseph kasama si Benjamin, sinubukan ulit sila ni Joseph. Sa huli, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at nagpakilala sa kanyang mga kapatid. Natakot ang mga kapatid niya, pero pinatawad sila ni Joseph. Sinabi niya na ang Diyos ang nagpadala sa kanya sa Ehipto para iligtas sila mula sa taggutom. Pinapunta ni Joseph ang kanyang ama at ang buong pamilya niya sa Ehipto, kung saan sila nanirahan ng payapa at sagana. Si Jacob ay nabuhay ng masaya sa piling ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon bago siya namatay. Sa totoo lang, ang kwento ni Joseph ay isa sa mga pinakagusto kong basahin. Para sa akin, ito ay nagtuturo na kahit gaano kahirap ang buhay, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Mahalaga rin na magtiwala tayo sa Diyos at manatiling tapat sa ating mga prinsipyo. At higit sa lahat,
ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa atin mula sa galit at nagbubukas ng pinto para sa paghilom at pagkakasundo.